Wala daw ako silbi sa grupo kaya hindi ko matanggap na siniraan nila ako. Mayabang daw ako dahil marami akong pera, marami akong naririnig na paninira mula sa kanya. Kaya ang bida ng ating kwento ay itago na lang daw natin sa pangalang Ash na first time pumasok sa isang public school. Nasanay si Ash na palagi siyang nasa top of the class noong elementary dahil talagang pag-aaral lang ang kanyang inaatupag. Nagkaroon siya ng best friend na itago na lang natin sa pangalang Shay Makwela, mabait at sobrang talino. Pero bago pa yon ay may kaibigan si Shay na naging kaibigan din ni Ash na itago na lang natin sa pangalang Marimar. Hanggang sa lumaki ang kanilang circle of friends dahil naging sikat sila sa eskwelahan at marami silang na-discover na talent ni Shay. Silang dalawa ni Shay ay parehas mahilig kumanta at maganda ang boses habang si Marimar naman ay dancer talaga. Nadagdag sa kanilang grupo ang isa pang babae na itago na lang daw natin sa pangalang Ekang na naging loner sa kanilang klase. Madalas na nagtatalo si Ash at si Ekang sa grupo dahil ang sinasabi ni Ekang ay mas matanda daw siya kaya mas marami siyang alam kumpara kay Ash. Bago pa sila nakagraduate ng senior high ay nagkaroon sila ng thesis defense at maraming mali sa kanilang ginawa kaya ni-reject. Pinaulit lahat yun sa kanila ng kanilang professor at nagtalo sila ni Ekang kung sino ba sa kanilang dalawa ang masusunod. Kahit si Ash naman talaga ang leader ng kanilang grupo, pinakinggan niya naman ang mga suggestion ni Ekang pero hindi talaga fit sa kanilang thesis. Bigla na lang nag-walkout si Ekang pero wala namang sinabi si Ash na makaka-offend sa kanya. Kaya nag-chat na lang si Ash kay Marimar kung pwede daw ba na dumalaw sa bahay nila dahil may sasabihin siya tungkol sa issue. Tinanggihan siya ni Marimar at ang palusot niya ay hindi daw pwedeng pumunta si Ash sa bahay nila dahil kailangan niya pa itong linisin dahil sobrang kalat. Pero paglipas lang ng ilang oras, nakita ni Ash ang story ni Marimar na halos lahat ng mga kaklase niya na involved sa issue ay nasa bahay ni Marimar. Hanggang sa umabot na sila sa ungkatan at sumbatan kaya sumama ang loob ni Ash kay Marimar at sa lahat ng mga involved sa grupo dahil pakiramdam niya ay pinagtulungan siya. Hindi naman daw siya nagtanim ng sama ng loob sa grupo, parang nagtampo lang dahil mabilis siyang makaramdam ng pagka-left out. At pagkatapos ng mga pangyayari ay nag-decide sila na lumayo na kay Ash na okay lang naman sa kanya dahil yun ang desisyon nila. Hanggang sa noong 4th year na sila na nagkaroon na naman sila ng pagtatalo dahil ang plano nila Marimar ay sabay-sabay silang pupunta sa venue kung saan gaganapin ang graduation. Nagsabi si Ekang sa kanilang GC na baka pwedeng si Ash na lang ang maghanap ng kanilang masasakyan at kung pwedeng door to door. Nakahanap naman ng murang sasakyan si Ash pero dalawa lang ang pwede nilang isakay sa sasakyan papunta sa graduation. Kaya bigla na naman nagalit sa kanya si Ekang dahil masyado daw mahal ang nakuha niyang sasakyan at hindi daw siya sasakay doon. Dahil hindi niya man lang daw iniisip ang sitwasyon ng nanay ni Ekang na may sakit kaya sumagot na sa kanya si Ash. Sinabi ni Ash na maghahanap ka rin pala ng sasakyan, sana hindi mo na ako inutusan para hindi na ako naghanap ng paraan. Kaya hanggang ngayon ay masama ang loob ni Ash dahil gagraduate na sila pero hindi pa rin sila nagkakaayos sa magkakaibigan. Hindi naman ako sa nagmamalinis, marami din ako nagawang pagkakamali sa kanila at hindi ko alam kung gaano kalaking impact yon para ganito ang gawin nila sa akin. Minsan ay sumasagi sa isip ko na magkaroon man lang sana kami ng closure dahil 10 years ang pagkakaibigan namin ni Marimar at 6 na taon naman kay Eka. Hindi ko rin maintindihan ng sarili ko kung bakit nakasiksik sa utak ko na patawarin pa rin sila at pakinggan ang mga rason nila kaya hanggang dito na lang Ate Charis. Sa totoo lang sobrang haba ng kwento na to dahil 14 pages siya nung in-screenshot ko kaya lang sobrang dami ng character baka malito kayo. Kaya pinaiksi ko na lang para hindi kayo masyadong malito pero ang buod talaga ng kwento ay palaging napagtutulungan si Ash. As in lumaki yung circle of friends nila pero ang ending palaging si Ash yung lumalabas na parang may ugali. May mga kudapa tungkol sa kanya mga kaklase, sa mga magjowa, tungkol sa mga kabit-kabit tapos ang ending si Ash pa rin ang pagtutulungan nila. Parang wala ni isang natirang tapat na kaibigan si Ash pati mga kaklase niya parang warla din sila. Kaya para sa akin dalawa lang yung point of view ng istoryang ito. Unang-una baka nasa maling circle of friends ka lang kahit gaano pa sila karami. Pangalawa baka may inuugali ka o baka may nasasabi ka sa kanila na nakakasakit ng husto sa kanila nang hindi mo namamalayan. Yung tipong kapag kumuda ka sa mga kaibigan mo akala mo okay lang sa kanila yung mga sinasabi mo pero hindi pala. Kagaya na lang ng sinabi mo dito sa bandang huli ng yung sulat na sobrang dami mo din namang nagawang mali sa mga kaibigan mo at hindi mo alam kung gaano kalaki ang impact nun sa kanila. Kaya ang maipapayo ko na lang sa ating letter sender ay tignan mo din sa sarili mo kung paano mo din itrato yung mga kaibigan mo kung bakit sila nagkakaganyan sa'yo.